Lantaran mismo ang COA ang nagsasalita na may bahid ang iyong pondo na hindi mo maipaliwanag. Isang kabastusan, isang kalapastanganan ang pinaggagawa mo. Sawa na po ang taong bayan sa ganyang kalakaran, madam. Ha? As public figure, as public servant, magpakatotoo ka. Kung ayaw mo na ikay matanong, magbitaw ka bilang Vice President. Ika nga, Vice President Sara, kung wala kang itinatagong baho, wala kang itinatagong dungis, or iskandalo sa tanggapan mo, as a Vice President, i-explain mo kung saan mo dinala ang pera na napunta sa tanggapan mo para maging pondo mo. Simple lang ang katanungan, saan mo dinala? Masasagot yan kung wala kang itinatagong baho, di ba? Ito na lang ang nakakainit ng ulos. Yung nagsalita ang COA na kung saan sinasabi ng COA na pinamamahagi nyo ng mga relief goods ay malapit ng mag-expire. Anong tingin mo sa mga tao? Aso? Baboy? Patay gutom? Para ipamigay ang mga pa-expired na mga relief good? Kung ikaw ipakain sa'yo yan, maaati mong kumain. Tapos ngayon, kung ano mga paratang mo kay House Speaker Martin Romualdez, kay Congressman Saldico, nakakahiya na ikaw, lantaran mismo ang COA ang nagsasalita na may bahid ang iyong pondo na hindi mo maipaliwanag. Isang kabastusan, isang kalapastanganan ang pinaggagawa mo. Sabi nga, kahit ikay pinupolitika, kung totoo mang pinupolitika ka, lalabas at lalabas ang totoo. Pero, hindi mo magawang humarap para idepensa ang sarili mo sa ginanap na budget hearing ng tanggapan mo. Inaksaya mo ang oras ng mga congressman na pwede pang meron na isa lang. Pero ni isang tanggapan mo, walang lumutang. Ang ginawa mo pa, nagkakawatak-watak ang congressman ng dahil sa'yo. Nakakahiya kang Vice President ka ng bansang ito. Sinasabi mo, hindi ka bratanela, hindi ka spoiled. Yung gawain mong yan, naturingan kang abogada, pero wala sa pagkatao mo ang pagiging abogada. Hindi ka nababagay sa usapin ng national posisyon. Hanggang local ka lang, madam. Totoo lang, masyado kang pa-VIP, pa-importante ka sa sarili mo. Nakakahiya ang isang abogadang kagaya mo na simpleng katanungan saan mo dinala ang mga pondo pero hindi mo masagot. Pero ang nakakahiya rito, lumalabas ang baho ng tanggapan mo. Matapang at mapangahas na paratang ni Sara Duterte laban kay Speaker Romualdez at Congressman Saldico na silang dalawa lamang daw ang nag-a-approve at nagmamanipula sa mga budget ng bawat sangay ng gobyerno. In short, sila ang may control sa national budget. Ibinibigay pa niyang halimbawa ang budget niya noon sa DepEd na di umano ay dinagdagan ng 10 bilyon piso ang 5 bilyon piso na sana ay para sa classroom construction. Ngunit di niya magalaw ang 10 bilyon dahil ito daw ay kontrolado lamang ni Kong Saldico at ni Speaker Martin Romualdez. Sobrang paglalapastangan, pambabastos at paninira ang ginawang ito ni Sara Duterte. Ganyan na ganyan ang style ng mga taong nasusukol mo na bisto na at nahuli na sa mga kagaguhan at katarantaduhan, kaya gumagawa na lamang sila ng isyo o fake news na pwedeng ibato sa kanilang kinakalaban. Madam Sara, unang-una ho, kung ayaw ninyo na kayo'y questionin tungkol sa budget ng opisina ninyo, ay huwag na kayong magpapasa ng budget proposal. Simpleng logic lang na sa bawat pera na gusto mo gastusin, dapat may nakaakibat na pruweba saan ito napunta, eksplanasyon o programang balak mong ipatupad. Ihalos lahat ng programa mo mandato ng ibang sangay ng gobyerno
pagbibigay, ayuda, may DSWD, PCSO at DOLE tayo. Para diyan. Medical mission, may PhilHealth at DOH naman tayo. Para diyan, ang mandato mo bilang Vice President, ang tulungan ang Presidente at huwag maging sakit ng ulo sa gobyerno. Pwede kang magbigay ng ayuda, pero hindi dapat mas malaki budget mo sa mga department na totoong may mandato na gawain ito. Tapos aayaw mong humarap sa Kongreso kahit magpapunta ka ng tao mo from your office, ayaw mo. Bakit? Dahil tingin mo mas mataas ka sa mga kongresista? Ay Madam Sara, hindi po ganun. Kaya nga tayo may check and balance na tinatawag kapangyarihan ng legislatura na i-check at balansahin ang request at kagustuhan ng mga nasa ehekutibo. Ikalawa, self-explanatory din po na ang legislatura ay binubuo ng Senado at Kongreso. Ilang senador meron tayo? 24. Ilan ang kongresistang meron tayo? 300 plus. So, papaano masasabing 2 tao lang ang bahala sa pundo ng bawat isa? Dumadaan niya sa proseso. May meeting at may hearing para sa pagtatalakay ng budget proposal. Sad to say, binabastos mo ang proseso sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa mga patawag sa iyo. Ikatlo, mismong COA na ang nagsasabi, umatin sila sa budget hearing, ngunit wala ka naman at pinagpapaliwanag ka saan napunta ang budget mo noong pati na din sa confidential fund na ayaw mong sagutin. Natural na dapat politikahin pa. Simpleng kasagutan lang saan dinala ang confidential fund. Ang inday negosyo na hindi naman fully utilized ng PAN, maging pondo mo noon sa DepEd, marami din underutilized. Paano pa pagtitiwala sa iyo ang Kongreso, lalo ang Committee on Appropriation at COA kung hindi mo naibigay ang kasagutan? Sara Duterte, parehas nga kayo ng tatay mong buwang na kailangan mong pang tirahin sina Speaker Romualdez at Congressman ko para lamang bumango pangalan mo. Kaso bistado ka na sa atake mo. Wala kang maluloko, ginagawa lang nila Speaker at kung saldi ko ang trabaho nila. Walang personalan, walang halong politika. Humarap ka sa budget hearing at doon mo ipaliwanag lahat ng iyong paninira sa interview dahil walang maniniwala sa iyo o sa pamilya mo. Kailangan wakasan ang pagiging buwaya ninyo. Uulitin ko po, Madam Vice President Sara Duterte, kung wala kang itinatago at wala kang ginagawang anomalya, humarap ka sa budget hearing ng Kongreso o ng Senado. Sagutin mo one by one. Hindi yung marami kang alibay, marami kang kadramahan, marami kang kaartihan. Sawa na po ang taong bayan sa ganyang kalakaran, Madam. Ha? As public figure, as public servant, magpakatotoo ka. Kung ayaw mo na ikay matanong, magbitaw ka bilang Vice President. Yun ang hamon ko sa iyo, Madam. Wala kang kwentang public official sa bansang ito.